Shoutout kay Daddy Donut. At syempre, kay Ate Laila Mendoza. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At may nadaanan po tayo dito na magkakapatid na ang bahay po nila ay dating kulungan ng baboy. What? At kasama ko po si Rene, si Probinsyano. Kulungan ng baboy? Ayan. So pupuntahan po natin itong magkakapatid po rito. Bali 5 ho silang magkakapatid. At napansin lang ho namin na ang bahay nga po nila ay yung dating kulungan ng baboy. So guys please support Daddy Donut TV. tatanungin po natin kung ano yung kalagayan po nila rito. Sabi niya, basahin ko na ito guys, naputo natin. Fatima May Janine Erzan. May sinabi si Rachel, Baby Nones, ako lahat ng vlogs at live nilangga, duduro pinapanood ko, very good. Brenda Ostaras, kapag marunong backplay muna bago play ulit, mabilang ulit. Opo, pag nag-play kayo, kunwari ito guys, ulitin natin to sa mga para nakakaalam sa mga kunwari manonood po kayo, pinanood natin si Daddy Donut, di ba? Ang gawin nyo po, manood kayo ng ibang YouTube. Punta kayo dito sa channel na to, kahit alright, palipasin nyo ilang minuto. Tapos, manood kayo ng ibang vlog ni Rachel. Wala, natapos mo na to. Punta ka na naman sa ibang video. Manood ka ng balita. I-play mo to kahit ilang minuto lang. Pag natapos mo yan, manood ka ulit, i-play mo ibang video ni Rachel. Pag natapos ka ulit, mag-play ka ulit ng ibang video, kahit anong video hindi related kay Rachel, i-play mo ng ilang minuto. Kahit 1 minuto lang, okay na yun, balik ka ulit sa video ni Rachel. Kinabukasan, bago ka manood, i-clear mo yung history. Delete mo lahat ng history. Then, paulit-ulit panoorin nyo. Tapusin nyo yung video. Yung iba sinasabi, wag daw tapusin yung video. Hindi mo nga hindi ko tumaas ang video. Ang tanong, pumasok ba ang revenue? Yun yung maling iba. May nag-a-advise, 1 minuto lang daw panoorin yung video para tumaas ang views. Alam nyo, ang mahalaga, views at revenue. Aanin mo ang views kung mababa ang revenue mo. Kaya nga, natin pinapanood para kumita din sila. Si Rachel sa si Ruel. No? Siyempre, gawin nyo din kay Kuya Balyo, kay Kalinga Prab. No? Sa lahat ng mga gusto nyong suportahan. At even sa akin. Ngayon, ang advice ko, panoorin nyo ng buo ang video ni Rachel. After nyo mapanood ng isang video, lipat kayo sa ibang video na kahit kaya balita o After 1 minuto, lipat kayo ulit kay Rachel. Ibang video naman panoorin nyo. Huwag nyo nang ulitin. Pag nagawa nyo yun sa loob ng buong 1 araw, medyo matrabaho lang to guys Pag nagawa nyo yung buong 1 araw, i-clear nyo yung history, ulit-ulitin nyo. Manood kayo ng ibang-ibang video. Pwedeng gawin nyo, video ni Kuya Bal, video ni Kalinga Prab, video ni Rachel, ni Ruel, paiba-iba. Tapos maghahalo kayo ng hindi kalingap. Para maintindihan ni Whitey, yung robot niya, na hindi tao talaga kayo. Kasi ang robot, paulit-ulit ang ginagawa. Pag paulit-ulit ang ginagawa mo, meaning robot ka. So mapapansin ni Whitey, may problema dito. Dito tao, robot to kasi paulit-ulit yung mo So ang gawin mo, mag-play ka ng ibang video kahit ilang minuto lang mo panoorin. Para hindi masuspetsa ni YouTube na robot ka. Kasi ang tao, pag nanood, pa iba-iba. Ganon. Tapos tapusin yung video kasi mahalaga ang revenue, hindi lang views. Mataas nga ang views, hindi naman pumasok ang ads. Kasi pinanood mo yung video, 1 minuto lang. O, di ba? So, yun ang pinapayo ko. Yun lang po gagawin nyo pag nag-marathon kayo. Ganun po. Siyempre sa akin, sa channel ko, sana ganun din po. Anyway, play na natin to. Okay na po ba? Okay na yan. Sis Christina, shoutout po. Nani Magsayo, Josephine, at kay Ma'am Nancy Rabara. Shoutout ma'am, thank you so much. Dinan Lasang, Jackie Lou, Aaron, Josephine, Nani Magsayo, Christina San Juan. Hello po ma'am. Okay ba? Malinaw ba yung aking instructions guys? Panoorin ng buo ang lahat, pati kay Daddy Donut. Panoorin nyo ng buo. Iwan nyo, naglilinis kayo, kunwari, iwan nyo, i-play nyo. Pag natapos na yung video ni Daddy Donut, lipat kayo kay Rachel. Pag natapos kay Rachel, punta kay Ruel. Pag natapos kay Ruel, punta kayo muna sa ibang video na hindi related sa kalingap.
After nun, panoorin si Kuya Bal, si Kalinga Prab, kahit sinong gusto nyo supportahan, ganun po. Iwan nyo lang yung cellphone nyo. Ganun. Balik-balikan nyo na lang. Huwag nyo na ilagay sa playlist kasi napapansin ko pag playlist, mapagkamalian ni YouTube. So, maganda ganun, iba-iba po yung video na papanoorin nyo. Okay at clear the history. So mas sa akin towards isang ad, tinatapos ko talaga buong video, okay yun. Okay na okay po yun. Kasi napaka-importante po kasi ang revenue. Huwag nyo nang habulin yung views po, tumataas yan everyday. Ang mahalaga revenue, every month, at least si Rachel, may kita sa si Ruel. Di ba? Yun po ang importante. Yung views tataas po yan. Huwag kayong tumingin sa views. Ang tignan nyo po, revenue. That's why, sinasabi ko, tapusin ang video. Hindi yan kasi revenue ang mahalaga guys eh. Maniwala kayo. Revenue. Sa akin yun po yung ko mapapayo ko. That's a practical way. Ganyan iniiwan ko sa busy ako. Tama yun. Tama po yun. Sa mga Rochelle fans. Tama po ginagawa nyo. Basta mag-clear kayo ng history pa iba-ibang video. Okay po Ako po. Ayan, magandang hapon. May mga ano na dito. Ay, kawawa naman to. Ayan, no. Mga kapatid mo? Bali, 3 po yan. 3? Kumusta naman ang buhay sa araw-araw? Ay, ko po. Nakakain mo po sa araw-araw. Kakain sa araw-araw. Di ba dating kulungan to ng baboy, no? Siya po. Wow, kulungan ng baboy. Kalingap, dati pong kulungan ng baboy. Pero lupa nyo to. Siya po. Sarili nyong lupa. Asan yung ano nyo? Magulang nyo? Isa na lang pong magulang kong buhay. Yung mga kong buhay patay na. Patay na. Asan si papa mo? Nasa Maynila po. Nasa Maynila. Anong trabaho niya doon? Construction po. Construction. So, ngayon, bali ikaw yung umaalalay sa mga kapatid mo. Siya po. Naiwan po sa akin na mamagasika. Oo. Paano yung pang araw-araw ninyo? Magkano po na tatrabaho po ako dito sa Buhangin na po. Pag ano yung kinita ko yung pagkarga sa araw-araw. Yung padala naman ni papa mo, kumusta? Napadala man din po pag gusto walang-wala din po kami na panggastos po dito. Pero kapos pa rin. Ano po, makasya man po kahit sa paano. Oo. Andiyan kayo natutulog lahat? Siya po. Ano lang po kami dito, bali 5. Nagkakasya kayo dyan? Siya po. Ano to? Paano ang sarado nyo nito? Ano lang po, binababa na po na. Ito parang roll up. Ayan po mga Yero lang Grabe kalingap. Wow. Ayan. Ano tong ayan yung dating, parang may dating bahay dyan. Yan po, yung dati po namin, yung una po namin bahay. Dating bahay. Oo. Ngayon ka po na, bagyo mga boy, Oo. nabagsakan po nung pako. Kaya naglipat po dito. Sa palagay mo, matibay pa yan? Matibay pa yan. Tibay yan. Tibay pa yan. So kung ipapagawa, pwede pa. Maganda po ito mapapagawa. Ano? Ngayon, anong pinagkakakitaan mo lang ngayon? Pagbuhangin lang po. Buhangin. Grabe, Alam ko po dito lang po kami tatrabaho sa may tabing ilog lang dito. Pagbuhangin. So, yung pang araw-araw, tulad ng bigas, ulam, nakukuha dahil doon. Grabe, Pero hindi naman kinakapos. Kinakapos din po minsan pag gusto nagkakasakit. Pag may nagkakasakit. Ngayon po, araw ng linggo. Ano pangalan mo pala? Di ko pa natatanong pangalan mo. Ron Ivan Abanto po. Si Ron Ivan Abanto. Siya po ang umaalalay, katuwang ng kanyang tatay. Ang kanyang tatay po ay construction worker sa Maynila. At yung padala, bali 5 ho sila rito. Hindi naman nagkakasya. At ayan ang kanilang tulugan. Ayan, nagkakasya-kasya po sila dyan. Ito ay dating kulungan ng baboy. Itong kanilang tinitirhan. So nag-aaral pa naman yung mga kapatid mo? Siya po. 3 babae na lang po nag-display lang yun. Oo. Ikaw, ilan taon ka na pala? 21 po. 21 ka pala. Ikaw yung panganay? 21. Pang-2 lang po. Pangalawa. Asan yung panganay? Nasa Dasmariñas po. Dasmariñas. May asawa na? May jowa lang po. Lalaki? Lalaki po ng kapatid. Oo. Ay, pwedeng maitanong. Ano po? Bakit wala na kayong nanay pala? Nagkasakit po yung nanay ko po ay.
Na-paralyze po. Na-paralyze siya. Hirap. Na-stroke, parang gano'n. Stroke? Opo. Hirap. Ayun, nawala na po pala talaga silang ina at si John Ivan Ron Ivan ang Yeah. pumahalili sa kanyang mga kapatid. Siya nga bumubuhay sa ngayon at ang kanya pong ama ay hindi rin naman po sapat ang kinikita. So, yung iba mong kapatid, ilang taon na yung iba mong kapatid? Yung sumunod po sa akin na babae na pangalan po yan, 18 na po. 18. Pero nandito siya, Siya po. nag-aaral. Siya po napapasok. Anong year na niya? Grade 12 po. Grade 12 saan? Diyan sa San Francisco? Siya po. Yung sumunod, Grade 11 na po. Grade 11? nag-aaral din. Siya po. Tapos ang bunso po ay grade 6. Nag-aaral din, no? Ang Ayan po. kagandahan sa kanila, napapag-aaral nila yung mga kapatid niya. Kasi meron dyan, pinaghihinto. Pero sa kanya, hindi niya pinaghihinto, no? Okay tong kapatid na kuya nila. No? Galing no? Pero kahit ganito yung bahay, talaga makikita mo na responsible to si kuya, no? Halos lahat naman po pala ng kapatid ni Ron Ivan ay nag-aaral. So, makita niyo po, masyadong payak ang kanilang pamumuhay. Simple lang, oh. Buti may kuryente kayo. Meron naman. Nakikabit. Ayan. Pero ito ang kanilang kalagayan. Pero malinis po ang paligid nila. Ayan. Bukod dito po, may damo sa harap. Pero malinis po. Malinis ang kanilang bahay. Ang likod po ng kanilang bahay, ito na. Palayan. Kapalayan. Sagingan. Ayan. Ito po. Ilog na pala to. Hindi, dagat yan. Ilog na pala tong likod ng bahay nila. Dagat Ito yan. po. Dagat? So, Dagat daw. kung malalagyan lang po ito, mga pang-itaas na lang pala ang kulang ng bahay na to. Oo, pwede pa yan. Tapos ipipinish. Pwede. Ano ba to? Parang pwede pa eh. Hindi ko makita personally, pero Oo. Ano kaya? May tibay pa to? Natumbahan daw na padi. Oo. hindi. Wala na. Kung natumbahan to, nayanig na yung ano na ito. Kung natumbahan to ng puno, maaaring nayanig na yung ibang haligi. Siguro, kung tatanungin dapat palitan yung haligi. Siguro kailangan lang, lagyan ng panibagong haligi. Kasi nabaksakan to, nayanig yan. May impact yun eh. So maaaring, nakikita ko may mga crack na tong pader, no, ito yung isa mga haligi. So para sa akin, kung tatanungin, hindi naman ako civil engineer, pero I think mag-a-agree sa akin yung mga civil engineer na palitan na lang tong mga poste. Naman na yung puno. Pero parang matibay pa para May konting crack na. repair. Hindi. Pwede pa. Matigas pa po. Hindi, para sa akin kailangan ng kasi may impact na yan eh. Kung nabaksa ka ng puno, pero maganda tayuan ng panibagong poste. Para sa akin guys, I don't know, baka mali ako. Pwede pa po itong ipaayos kanilang bahay. So sila pong magkakapatid, 5 magkakapatid, ay po pwede pa pong makalipat dito kasama po ang kanilang ama. Kaya lang yung kanila pong ama nasa Sa Maynila, oo. construction kasi yun na lang po ang bumubuhay sa kanila at si Ron Ivan ay tinutulungan ng kanyang ama. Ano po? Ayan Oo. Buti malulusog naman sila. Ito po. Ayan talagang dating kulungan ng baboy. Grabe, Oo. Ito, dito yata sila nagsasaing. Sabi ni Ate Roda, nag-crack na, hindi na safe. Agree ako doon. Ate Laila, please support Ate Laila at Jens Journey. Ate Jens Journey, lagyan nyo lang yung yung mga link. Andy Salibio, hello po. Si Marin Cañete, ako tinapos ko sa video kahit mahaba ang ads. Very good. Ida Bransa, yes naman Sir Mercel, tinapos po namin ang video nila. Very good. Evan Rubino, shoutout Sir Mercel, Washington, Toronto, Canada. Hello ma'am, taga Canada. Member ka ba ng Rochelle, Canada? Saludo ako sa inyo Barlos Slayer Vlogs. Po, nakakakalagayan nila. Saka, hindi safe 3 girls na dalaga yung kapatid niya. Buti may kuya na siyang nagbantay sa kanila. Hindi po safe to, totoo. Lalo pag babae, nakakatakot. Sobra. Pa sa babae, batang babae, nakakatakot guys. Kaya sana magawan to ng bahay, Dito kayo nagsasaing. Uling lang, Po sila nagsasaing. Ano to, ulam? Yan, pwede na ulam, adobo. Pwede nang iulam yan. Yung aso. Yung aso. Grabe naman. Ayun yung CR. Patingin na CR?
Ganyan lang ang CR? Ng ano din. Halos walang Nakakaawa, oh. privacy yung CR. Wala. Kita, tanaw ang nasa loob. Ayun kita na dito yung bowl eh. Ito, Kami, naranasan namin sa, pumunta kami sa kamag-anak namin sa probinsya. Yung CR nila, walang CR talaga. Nag-ukay kami sa lupa. Tapos tatae lang. Doon kami tatae. Sorry sa kumakain. Doon kami tatae. Takpan namin ng lupa. Ganun. Ganun yung toilet nila doon. Pero yung liguan meron. Pero yung sa inodoro wala sila. ayos, another kwarto sana. Kaya lang, ano to? Kulungan ng baboy dati ito eh. Wala nang baboy. Ilang baboy dati ang inaalagaan nyo dito? Bali dalawang alayin po. Makakaya po yung ano eh. Makagawa po ng Nakikita ko sa kanila, maganda ang buhay nila noon. Nung wala pang sakit yung nanay niya. Di ba sabi niya na parang na-paralyzed daw yung nanay niya. Parang na-stroke yun. Feeling ko na-stroke eh. Feeling ko, ako guys, ito analyze ko lang ha. Maganda ang buhay nila. Hindi mo maganda, yung sakto lang. Kasi, para makapagpatayo ka ng semento, may semento, no? Or may hollow blocks, may kakayahan ka. Tapos napansin ko, meron silang yung toilet nila, parang gagawin pa lang eh. Nahintulan talaga eh. Tapos, napansin ko na nakapag-alaga sila ng baboy. I think, nung una, maganda yung buhay nila. Medyo okay naman, sakto lang. I think, naano lang sila sa dahil nagkasakit yung nanay niya. Siguro naggastusan sila, wala na silang naubos yung pera nila sa magulang nila, sa nanay niya. At the same time, tinamaan pa ng bagyo yung bahay na nasira. No? Hindi na So, I think, talagang naubos yung pera nila sa nanay, nagkasakit. Kasi ako ganun, naalala ko yung tatay ko nagkasakit sa puso. Naubos ang pera ko sa Kaya guys, tandaan nyo guys, di baling walang pera, basta masaya ang puso, walang sakit sa puso. Dahil napakagastos ng may sakit sa puso. Ubos na ng pera. Gagastos ka ng milyon para lang Kaya alam nyo guys, napakasarap ng may malusog ang katawan. Huwag ka lang may sakit sa puso. Magastos. Ang sakit sa puso po, pang mayaman yan. Talaga sobra. Kaya pag may sakit sa puso, lagi maging masaya. Kaya, laging panoorin mga good vibes. Huwag yung lagi may away, lagi masakit pa sa puso eh. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, napakasarap mag-react ng love team. Kasi masaya siya, masaya. As compared sa mga issues, sa mga awayan, o kaya minsan, yung mga ganito, nakakalungkot. Di ka pa rin manood, guys. Lalo pag may sakit ka sa puso, huwag ka manood naman nakakalungkot na palabas. Maniwala kayo. Nakakadagdag siya sa puso. Kaya minsan di ko rin kinakaya. Dahil lalo pag malungkot, nakakaawa. Di ko rin kaya, guys. Di ko kaya. Pero minsan, kailangan natin panoorin for the sake of malaman ng tao. Ganun talaga eh. Pero pag may sakit ka sa puso, iiwasan mo talaga yung mga malulungkot. Kailangan laging good vibes. Di ba? Ganun. Ang dami lamok dito, no? Bilang libo pag wala pong kalmada po sa inyo. So, paano yun? Pagka malakas ang ulan, di ba? Ano to? Bukas to. Hindi kayo nababasa sa loob? Basa yan. Dito po pa, hindi ko. Diyan po sa may tapat lang po nila. So, Awa. pag umulan, lipat kayo dyan. Lipat. Pag hindi, dyan lang. Dito lang. So, kung sakali pala pa din na mapapaayos yung bahay na ito, pwede silang mag-alaga ulit ng baboy dito. Pwede, oo. Mga kalingap, ito po ang kalagayan nila Ron Ivan. Sila lang na magkakapatid ang magkakasama sa ngayon. Ayan po. Kakawa, So, mag-aabot ako ng kaunting tulong sa ngayon. At, babalik kami. Ayan. Ayaw pang mabuksan ang bag ko. Binsang gawa. O nga, high-tech na ngayon ng CR ng high-tech na sa probinsya. Noon, wala talaga CR eh. Tulong. Oo, di na kami nakabili ng Kasi actually, galing kaming San Jose, nag-iikot lang kami talaga. Nadaanan namin to. Nakita namin yung kalagayan nga na parang sabi namin, parang dating kulungan ng baboy yun. Kaya bumalik kami. Actually, nakalagpas na ako eh. Bumusay na lang siya. Kaya umikot kami. So, pero kung sakaling may mga darating na tulong, ano talaga yung ang gusto mong hilingin na tulong? Yung maganda pong pamumuhay lang po. Magandang pamumuhay. Simple lang po. Na kahit mahirap mga pa di ba po nawawala ng sa pamumuhay. Yung pagkain po.
pagkain. Ay, Pagkain, yung pang araw-araw, basic needs talaga. At tulad ng bigas, ganyan. May stock na bigas. Kasi yung ulam, kaya lang makuha sa pang araw-araw. Madali lang ulam eh. Kanin lang mahirap eh. Bigas. Kaya po si Ron Ivan po ano lang siya, nagkakwari, tama? Nagkakwari ng buhangin. Buhangin. Delikado yun ah. Napakabigat na trabaho. Delikado yung quarry. Napakahirap. Ngayon po, di po ngayon nakatrabaho po at sinisiri po mga po. Oo, tag-ulan kasi. Dr. Mero, Kuya Marzano, kumbaga kinabukasan magli-history. Kaso ako click ko agad pag natapos ko pinanood. Please po para hindi masayang pag-marathon ko. Pwede naman mag-clear ka kinabukasan na or ako na tapos bago ka matulog, doon mo i-clear. Okay lang 'yon. Kasi ang pinapoint ko dito, wag niyo po ulitin yung isang video. Paiba-iba kayo ng video. Kasi okay din naman 'yan, kaya lang ang sa akin kasi nakakapagod 'yan. No? So maganda, paiba-iba para mapakita mo yung pattern mo. Kasi ako, mas ina-advise ko, ipakita mo kay YouTube yung pattern ng pinapanood mo. Paiba-iba ka talaga. At least mababase ni YouTube na tao ka talaga. Pag clear ka ng clear, walang pattern, di ba? So mas maganda, panoorin mo yung video iba-iba. Tapos bago ka matulog, doon mo i-clear. Kinabukasan, mag-pray ka ulit. Ganun po. Ganun ginagawa ko. Hindi ako nag-clear kada nood kiklear, hindi. Paiba-iba para makita ni YouTube na tao ako, hindi ako robot. So ayan po. Ang pamumuhay nila. Siguro napunta expenses sa mother nila. Doon binuhusan gaya ko, bahay ko, hindi natatapos kasi magkasusunod-sunod magkasakit magulang ko, tapos pag-aaral mga kapatid ko at mahal lagi ng bill na nanay hospital. Topo. Ate Lopez Roda, agree po ako. I think ganun na ubos na yung pera nila sa nanay nila. Hinala ko lang yun ha. Bylos Slayer Vlogs, relate po, mostly especially sa kagaya nating OFW, laging good vibes sa hanap natin for stress reliever. Kasi malungkot ang malay sa pamilya sa kayong buhay ng magkapatid ganyan. Kami nung unang araw. Opo, no? Grabe, marami nakaka-relate sa atin. Kami, hirap din kami. Pero hindi kami tumira sa sa ganitong bahay ng baboy. Nakitira kami sa tita ko, nakikitira lang kami. Tapos ang tatay ko, construction worker ng tatay ko, marunong gumawa ng bahay. Ayun. Kaya paano, maayos yung bahay namin. Pero yung mga pintuan namin noon, yung mga CR, wala kaming, yung mga kwarto namin, tabing lang. Tapos wala kaming kisame. Kaya sobrang init. Kapag walang kisame yung bahay, sobrang init. Tapos ang problema noon, nagkaroon ako ng kurikong. Kasi sobrang init ng bahay namin. Kaya madalas nakahubad ako. Tapos pag mainit, natutulog na ako sa semento, sa sahig kasi para malamig. Naramdam, pero masama daw yun kasi sa baga. Pero awa ng Diyos, hindi naman ako nagkasakit sa baga. Pero ganun ginagawa namin. No, although yung bahay namin noon, parang ganito, walang semento pa. Siyempre, hindi naman mayaman, nakikita na lang kami. Pero yung tatay ko, madiskarte, yun. Kaya nabubuhay kami. Tatay ko kasi madiskarte sa... Makikita ko naman, alam niyo ba guys, napansin ko kahit sa Maynila, ang daming dyang mga free na lupa. Sabi ko, alam niyo, walang magugutom na tao kung ang mga tao marunong na magtanim. Kasi minsan, maraming mga lugar sa Pilipinas, kahit sa Maynila, pwede ka magtanim eh. Kaso hindi ginagawa ng iba eh. Sabi ko, ang tao marunong na magtanim, kahit pangbigas lang pwede na eh. Magtanim ka ng kangkong, kamatis, kung marunong ka lang, ang dali na magtanim guys. Wala magugutom. Si kuya, kung ako tatanungin, nakita ko, yung paligid niya, siguro wala siyang time. Kasi nga nagtatrabaho sa quarry, nakakapagod din. Pero tatanong kung kaya niya lang gawa ng paraan na magtanim ng kangkong o kaya sa luyot, yung pwedeng alokbati. Pwede na pang guys, inuulam na namin dati yun ng nanay ko. Ilalaano niya lang, asin, alokbati, tapos may tubig. Pakuluan mo, okay na, ulam na yun. Tapos may konti kang bagoong. Basta may kanin lang, boy na kami nun. Kaya dapat si kuya matutong magtanim. Napansin ko kasi mo. Kung ako yan guys, maniwala kayo. Yan damo na yan. Buputulin ko yan. Tataniman ko ng kangkong. May pang-ulam kami. Tapos kanin. Kanin na lang problema. Tapos kung matutulungan to ni Daddy Donut, yung bahay na isa, wag ito gawing kulungan ng baboy. Tapos yung isa paggawa nila. Mabubuhay ito si kuya. Mahalaga naman nakaraos eh. At makapagtapos ng pag-aaral yung mga bata. Ron Ivan. Ikaw pa ano pa din masasabi mo sa kalagayan nila dito na ito nakita Asian, natin. Korean, shoutout po. Talaga. Unang-una, siyempre, sa ganitong mga, lalo may kapatid siyang babae, no? Sa seguridad. Security, Hindi sila safety rito. Probinsyano, Oras shoutout. wala siya,
pwedeng pumasok yung mga masamang tao tapos pagsamantalahan sila Totoo. kung anong gagawin. Tama. Pero huwag Yan, naman sana, no? Oo. Yun lang naman ang ating, para sa kanilang seguridad. Hindi sila safety talaga. So, kailangan talaga mayroon silang tuluyang bahay Oo. na may pintuan. Oo yun. Na kung ano man ang may balak na mga ano sa kanila ay siyempre. Tsaka isa pa, siya na lang ang dito sa kanyang kapatid, nag-guide o nagpapaaral, nagbibigay ng pagkain kasi yung papa nila susuporta din naman daw doon sa Manila. Kaya lang, Pero, kapos, kinukulang pa rin. Oo. sabi ng mga kapatid niya. So, kailangan talaga ng tulong nila Mm. para kahit man lang sana ay mabigyan sila ng Hirap, ano? hindi naman maayos Parang, na parang si Tatay Reza, no? Siya na Oo. lang din yung bumubuhay. 5 rin. lima rin. Lima, Oo. oo. Parehong pareho. Oo. So ano bang anong plano daw dito ni Papa mo kung sakasakali? Ito na ba talaga yung pinakabahay nyo o ipapagawa itong dating bahay? Ano lang po ito, temporary. Temporary. Temporary lang. Wala po, just kung mga bahay, kung ano ba, Mm-mm. pagpagawa ng bahay. Kaya dito po muna po magaling kung gawa ito hanggang temporary. Mm. Pero nakakaipon naman para pampagawa ng bahay o sapat lang Di talagang pangkain makakaipon lang. yan. Di makakaipon. Sa pag Di makakaipon yan kasi kami, tatay ko, construction worker. No? Pero nakapag-aral kasi kami, public school. Tapos ako naman, nakapag-aral ako ng college because of scholarship. Pero kung tatanungin nyo guys, nabuhay kami sa utang. Pag construction worker ka, hindi ka makakaipon. Kulang yan. Talagang pangkain lang yan guys. As in, pangkain lang. Hindi na makakaipon yan. Diba? Kung ako tatanungin, gawin nila Daddy Donut, tulungan nila to, kunin nila yung tatay, pabalikin dito, yun ang paggawain mo ng bahay, bigyan nyo ng materyales, siya gumawa. Tapos at the same time, bayaran na lang yung tatay. Kung gagawa siya dito, bayaran yung tatay, at least kasama yung mga anak niya. Kaysa malayo pa sa Maynila. No? Sana marinig ni Daddy Donut. Pabalikin yung tatay, gawin yung bahay, tapos paswerduhan nila para siya ang gumawa ng bahay nila. Tapos kung kaya nila mabili ng baboy, no? To survive. So, pwede yun. Tapos, ang gawin ni Daddy Donut, kapag nagtuloy-tuloy, yung tatay neto, ni Kuya, gawin nilang tao. Para pag may pabahay na naman sa ibang tutulungan nila, meron na silang construction worker na gagawa ng bahay na yun. At the same time, si Kuya, hindi mawawalan ng trabaho. Bibigyan pa nila ng trabaho yung tao. Parang ginagawa nila Tekram. Yung ibang tinulungan nila, ginukuha nila as worker. Yun ang gumagawa ng pabahay nila. So ganun, sa ganung paraan, di ba? Matutulungan nila yung beneficiary, hindi maghihirap. Kahit papaano, yung tatay niya magkakaroon ng trabaho, yun ang gagawa ng mga pabahay nila Daddy Donut. At the same time, natulungan din nila itong magkakapatid na magkaroon ng sapat na bahay at may makakain. Di ba? Dapat ganun. Hindi talaga makakaipon to, maniwala kayo guys. Construction worker ang tatay ko. Hindi kami nakakaipon. Para lang makaalis ka sa kahirapan, pag-aaral. Lalo pag mahirap ka. Pag-aaral. At panalangin sa Diyos. tayo taas mismo panggargas pambaho ng bata. Nag-aaral pati Mga nag-aaral pa, Pero yung mga gamit ng kapatid mo, uniform, okay naman. Ayos na po. Complete. Mama Lisa Dumdum at Shari Hernandez at Grace Geroca, Katukulang. Shoutout at Lopez Roda. Hindi makakaipon brin, ilan lang mag-aaral, umuwi tatay, tapos baka pwede pang kunin ni Rob, construction worker. Opo. O kaya sila Daddy Donut na mismo, mag-hire na sila ng construction worker. Total, pinapasok din naman nila yung pabahay. Diba? O kaya gawin nilang assistant pag may feeding program. Kasi ganun gagawin ko, kung ako tatanungin guys ganun gagawin ko. Kung kaya ko lang. Kunwari ako yung charity vlogger. Yung lahat ng tutulungan ko, bigyan ko ng trabaho. Yun ang kailangan niyan, trabaho. Diba? Trabaho, tsaka bahay. Na-provide naman. Oo. Talagang lang, ang pinaka kailangan nila. Basic needs, bigas. Yes, oo. Basic needs lang nila yan. At security dito siguro pansamantala makaano tayo ng kahit plywood. Oo. Plywood muna Okay lang ba yun? Plywood, mag-ano kami dito ng plywood. At may mga kahoy pa naman sila sa taas, para malagyan lang to. Tapos parang style pintuan dito. At least meron kayong safety kayo, lalo pa yung mga kapatid mo. Oo. Hindi naman mainit pagka tag-init kasi parang ang baba ng Mainit yan. ng bubong ng ceiling Mainit. Ano lang po, dahil pagkain nito po, yung ceiling fan na po Mainit kasi, bakit mainit? Kasi yung haligi, yero.
Tapos yung kisame, yero din. Walang man lang kisame. Mainit yan. Kaya maganda talaga yung sabi ni Daddy Donut, temporary, lagyan ng plywood. Yun ang tama. Para hindi mawala yung init. Kasi kaya mainit yan yung nakahaligi, yero. Dapat talaga plywood muna. Pansamantala. Tapos sana matulungan nila to. At mabigyan ng trabaho yung tatay. Para at least yung tatay kasama yung mga anak. Di ba? At least magiging part pa ng charity program ni Daddy Donut yung tatay. May trabaho. Para pag may pabahay, yun na nang gagawa. Di ba? Okay, may feeding program, taga-bit-bit. Pwede naman guys eh. Para lang matulungan at maging sustainable itong magkakapatid na to. Di ba? Oo. Pero yung kuryente, kontador nyo talaga. Pwede. Mabuti naman pala. Parang talaga sila kuya, sila Tatay Risa, no? Ano? Hindi nagkakalay ang kwento nila sa Oo. Ang problema lang, ang pagkakaiba lang pala, hindi problema, malayo yung tatay nila. Wala na, ang nanay nila namatay sa sakit na stroke. Stroke Ikaw na. lang din dati ang sumusuporta doon. Oo. Ngayon siya din naman ang tumutulong sa kanyang ama. Si Ron Ivan. Ron Kaya po Ivan. mga kalingap sa mga nais pong Ito ba yung Ron Ivan? Ito ba yung sa 100K na pabahay? Siya ba yun? Tama, naalala ko, Ron Ivan. Siya ba yun? Yung sa Canada na nagbigay na nawala yung pabahay? Siya ba yun, guys? Yan nyo nga ako, i-correct nyo nga ako. Kasi naalala ko eh, may nag-comment last time, Ivan. Ito ata yun eh. kung tumulong, Siya ba to? magpa O kapangalan lang? Kasi Ivan din yun eh. Hindi daw. Hindi daw. Okay po, okay. Akala ko siya. Sorry po abot po ng tulong sa may mga mabubuti pong kalooban at nakakaluwag sa pamumuhay. South Ito po, Carolina, USA. maaari po at, tayong Love tumulong Retreat 143. kay kina Ron Ivan at sa kanyang mga kapatid. Iba daw. Hanggat kung makikita Millionaire niyo po ang about to kanilang start, kalagayan, ayan. Hindi pa yung walang buto sa pot yun. Okay. Si George Ivan pala yun. Di ako updated guys, pasensya na. Kay Rowell daw yun. Kay Rowell. Hindi pala kay Daddy Donut to guys, pasensya na. Ito lang po ang pansamantalang ginawa nilang bahay ngayon. Sobra pong nakakaawa ang Yan, kanilang nakakaawa kalagayan. sa Pilipinas. Biruin niyo po, 5 silang magkakapatid. Ayan, diyan sila nagsisiksikan. Matulog. Grabe. Ilang taon na pala kayong nakatira dito? Dito sa kulungan ng baboy. Mga 3 taon na po ata. 3 years. Lalo na yun. 2-3 taon. Pero ganun talaga, hindi talaga may paayos-ayos. Di ba po na po ay na ng pampahay sa bahay. Itong mga yerong to, yung dati dyan. Siya po. Inilipat lang dito. Pinilipat. Ay nakabili man po nung pinayos man po yung ilan lang pong year. Tapos yung dati po, yung mga yan po, hiningi lang po. Ito bigay na lang to. Ito po palang ibang yero. Ayan. Bigay na lang. Ito. Bigay na lang hiningi. po pala ito. Hiningi, Kalingap. binigay. So, kung hindi may papaayos ito yung dating bahay. Ito muna pansamantala, no? Kahit mabigyan natin ng plywood, tapos puko lumber, para at least yung safety ng mga kababaihan, ng mga kapatid ni Ron Ivan, Oo, pwede. okay naman, masecure naman yung mga kapatid niya, lalo't gabi. Lalo't kung Sabi ni Lovely Cut 140, magbuo sana sila ng sarili karpentero, sila Dong Ruel. Opo, pwede. Parang ginawa ni Tekram. Si Tekram, yung mga tinutulungan niya, ginagawa niya karpentero eh. So may parang grupo yung karpentero niya. Dapat ganun eh. wala. Madalas ka bang umaalis o talagang kasama mo lang sila? Dito lang po. Pag mismong maalis lang po, pagbuhangin po matrabaho. Di mo talaga iniiwan yung mga kapatid mong babae. Minsan lang po, pag mismong may pupunta na alis po. Pero umaga. Pagkagabi, Dito lang po. andito ka lang. Dilim yan, no? Gabi, dilim. Eloisa Bolanadi, agree po ako Sir Mersano sa suggestion mo. Pawang tatay para makatulungan sa paggawa ng bahay. At least kasama pa ang mga anak, magkakawal pati yung kuya. Exactly, kasi makatipid din sila Daddy Donut. At least yung labor, di ba? Ibayad sa iba, ibigay na lang sa kanila yung bayad. Pang labor, ng paggawa ng bahay. I think marunong yung tatay kasi construction worker eh. Di ba? Yun, salamat Ma'am Eloisa. Oo, kasi nag-ayos dito ng mga karpentero. Dapat pag mga ganito, marunong magkarpentero yung tatay, kunin na nila, gawin nilang team. Kaya team karpentero. Di ba? Dito itong Ruel. Parang ganun. Para naman sa paggawa ng mabuti. Di ba? Pwede yun. Gawa sila ng team ng mga construction. At least, nakatulong na sila. Nakatulong din sa kanila. At least anytime, may gagawa ng bahay. Di ba?
O pwede, nagdudukot ka dyan. Please support Laila Mendoza. Ano nagdudukot mo dyan? Bibigay si ano. Magbibigay. Ayan, magbibigay din po si Probinsyano 2.0. Pwede Kalinga Panday Group. Pwede yun. Bro, ayan, napakabait naman ito. Ayan, no. Dagdag panggastos. Ayan, maraming salamat. Kuya Rene. Yan, si Kuya Rene yan. So, babalik na lang kami kung sakasakali na may makabili kami ng plywood o kaya mga coco lumber para mapaayos natin ito. Balikan mo, Daddy Donut. Balikan mo to. Kawawa naman. Sana mabalikan mo to kasi naawa ako eh. No? Ano to? May potential to eh. May potential tong itong batang to. Magagamit nila to. Ako, bigyan ko trabaho to. Kung ako tatanungin nyo guys, kunin ko tong construction worker kahit helper. Tapos may pabahay ko na rin. May pabahay ako. Kung ako tatanungin guys, kunin ko to. Pati yung tatay niya. No? Saka sana mabalikan ni Daddy Donut to kasi talagang inaano ako sa security ng security ng mga bata. Nag-worry ako. Pansamantala, dadaan ulit kami dito. Araw-araw ka naman nandito, Tama. Kay Galinga Prob. Parang kay Galinga Prob. Maraming salamat sa pagpa-unlock sa amin. At sa susunod, pagbalik namin, siguro may bigas tayong dala. Yung kasi yung pinakakailangan nila eh. Kasi para yung nagagastos yung kinikita niya. Basic needs. Hindi niya na naibibili ng bigas. O pwede nang maibigay sa mga kapatid niya o makaipon siya kahit papaano, di ba? Ayan po, mga kalingap. Muli po, ating pong suportahan. Binalikan daw ng boss, may bagong very good, very good. Okay yun. Ting kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal, ni Kalingap Rob, ni Ate Edna. At wag niyo pong kalimutan, subscribe at tangkilikin ang lahat ng content, video po namin ginagawa ng mga paglingap. Ang channel po ni Daddy Donut TV, ayan, suportahan po natin. Ni Rachel Morales. Probinsyano 2.0, ayan, si Rowell of Malalag at si Rachel Morales Vlog at lahat po na Team Kalingap, ayan, ingat po kayo, ingat din po kami, God bless us all po. Yun, at support natin si Daddy Donut at nakakatuwa naman si Daddy Donut, ang ganda ng vlog niya. Ito ba yun? Ito ba yung bagong upload? Ito ata yun, ito yung first one, so ito ata yung bagong upload na may sinabi si Rachel, so next time na yun, yan natin. Anyway guys, ganda ng mga comments nyo. Tuwa naman ako guys. Sa pasensya na guys, hindi tayo makapag-react ng mga Rochelle ngayon kasi nag-iabang pa tayo. At sana nga, makasama ako. Pero tignan natin kung aabot pa yung oras ko. Nako, 33 minutes yung sa Mardi. React ko sana yung Mardi kasi 33 minutes guys. Pero kailangan ko kasi mamaya magpaalam. Kasi dahil may pasok pa ako mamaya. So try kong gawa ng separate na reaction video to kay Mardi. Ganda sana i-react. Kaso guys 33 minutes, tapos sasamahan ko pa ng daldal. So, baka hindi ko pa matapos, masisira lang. Comment muna tayo at shoutout muna natin yung mga nandito guys. At magandang araw sa inyong lahat. Grabe kayo Hoy! Bakit ba ikaw